Kasaysayan ng lalawigan ng Tarlac. Ang Tarlac, isang lalawigan sa gitnang Luzon, Pilipinas, ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Aeta na malatarlak na nangangahulugang maraming tarlak na damo. Isang malawak na kapatagan na nabuo mula sa mga pagsabog ng bulkan sa hanay ng Zambales. Ang Tarlac ay dating bahagi ng Pampanga at Pangasinan bago maging isang hiwalay na lalawigan noong 1874. Ito ang huling lalawigan sa gitnang Luzon na naorganisa sa ilalim ng pamamahala ng Espanyol. Panahon ng Espanyol. Ang Tarlac ay binubuo ng mga bayan na dating nasa ilalim ng Pampanga at Pangasinan. Hindi gaanong nagkaroon ng mga pag-aalsa sa Tarlac noong panahon ng Espanyol, maliban sa paglaganap ng rebelyon ni Juan de la Cruz Palaris mula Pangasinan, Rebolusyong Pilipino at pananakop ng Amerikano. Noong Rebolusyong Pilipino ng 1896, ang Tarlac ay isa sa 8 unang lalawigan na sumampalataya sa pakikibakal laban sa Espanya. Naging pansamantalang sentro ng unang Republika ng Pilipinas ito noong Marso 1899 nang lumikas si General Emilio Aguinaldo mula Malolos, Bulacan. Ngunit pansamantala lamang ito dahil lumipat si Aguinaldo sa Nueva Ecija upang maiwasan ang mga Amerikano. Nasakop ng mga Amerikano ang Tarlac noong Nobyembre 1899 at itinatag ang isang pamahalaang sibil noong 1901. Sa Paniqui, Tarlac, pinangunahan ni Gregorio Aglipay ang pagtatatag ng Iglesia Filipina Independiente. Panahon ng Hapon, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Camp O'Donnell sa Capas ay naging dulo ng Bataan Death March kung saan libo-libong Pilipino at Amerikanong sundalo ang namatay dahil sa gutom, sakit at pagpatay. Noong 1945, pinalaya ng pinagsamang puwersa ng Amerika at Pilipinas ang Camp O'Donnell. Panahon pagkatapos ng digmaan, iyang Tarlac ay nakaranas ng mga pagbabago sa politika at ekonomiya. Ang angka ng Aquino Cojuangco ay naging isang maimpluwensyang puwersa sa lalawigan at sa buong bansa. Kasalukuyan, ang Tarlac ay patuloy na umuunlad bilang isang mahalagang sentro ng agrikultura at komersyo. Ang mga expressway tulad ng NLEX, Esquitex at TPLEX ay nagdulot ng pag-unlad sa ekonomiya ng lalawigan. Ang Clark Green City ay isa pang malaking proyekto na inaasahang magpapalakas pa ng ekonomiya ng Tarlac. Ang Tarlac ay kilala bilang melting pot of Central Luzon dahil sa pagkakaiba-iba ng kultura ng mga naninirahan dito.